Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mabiyayang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Jesucristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinagurian perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 1051 ng Ride On na Ministry, araw po ng Thursday, May 2025, 2023. Yes, ang Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa banal na presensya ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Mahabagin at mapagmahal na Diyos, hayaan po ninyo na kami po ay muling magsilapit sa inyo upang ibulalas ang nilalaman ng aming mga puso na nagpapasalamat, sinasamba banal mong pangalan. Ikaw po ang maghari sa amin. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang siyang katagumpayan namin. Patuloy mo kami, Panginoon, na gabayan, punuin ng kagalakan, kapanatagan, at gayon din ng kagalakan sa iyo lamang, Jesus, na siyang pinagmumulan. O aming Ama naming Diyos, pinagkakatiwala po namin ang gawain na ito at gayon din ang buong maghapon at sa buong magdamag na paparating muli sa aming kalagitnaan. Iniaalay po namin at gayon din, Panginoong Diyos, ay maging maayos po nawang kalagayan po ng internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa banal mong harapan. Wala kaming malilihim at nariyang kalagi na nakasubaybay sa amin. Nais mo
na kami ay mapabuti. Nais mo, Panginoon, na kami po ay nasa tamang daan ng buhay. Salamat po sa awit na ito at gayon din ang iyong kinasangkapan na nag-compose. Pagpalain mo siya. Pagpalain, Panginoon, ang aming pagtalakay sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Siyempre, ang bawat isa sa atin. At shout out sa bawat isa sa ating mga karaydon sa ating Panginoon. At araw po ng Thursday. Malapit na naman ang araw ng linggo. Napakabilis ng panahon. Good morning po sa bawat isa natin. Ngayon tayo po ay dumako sa ating pinakadebosyon sa gawain na ito. Ng ating pag-uusapan ay meron pong kinalaman about repentant heart. Nagsisising puso. Yes. Nagsisising puso, repentant heart, na ang ating susing verse, masusumpungan na po natin sa Psalms o Awit chapter 51 verse 17, na ganito po ang sinasabi sa King James Version: "The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, Thou will not despise." Sa Tagalog na salin mula sa Poimen ang Biblia ng mga pastor, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Yan ang ating pinakasusing talata. Pero maganda na atin pong basahin din ang buong chapter na ito, para mas lalo natin ma-appreciate mga ka-ride-on sa Panginoon. Iyamang ito ay 19 verses lamang po. Chapter 51 ng Psalms. At ganito po ang sinasabi: "Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Ayon sa iyong saganang kaawaan ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Narito ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Narito ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao at sa tagong bahagi ng iyong ipakikilala sa akin ang katarungan. Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niyebe. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mong ang mga buto ng iyong binali ay magalak. Ikubli mo ako ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan.
Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagdanais. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo, at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Iligtas mo ako, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo, ikaw na Diyos ng aking kaligtasan. At ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. O Panginoon, buksan mo ang labi ko, at ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo, sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod. Kung hindi ay bibigyan kita, hindi na nalulugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag sa diwa, isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Gawan mo ako ng mabuti ang Siyon sa iyong mabuting kaluguran. Itayo mo ang mga pader ng Jerusalem. Kung gayoy, malulugod ka sa matutuwid na alay sa mga handog na sinusunog. At sa buong handog na sinusunog, kung gayoy ihahandog ang mga toro sa iyong dambana. Well, pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng 19 na verses na ito ng chapter 51 ng Psalms. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Well, alam naman natin na ang Old Testament, ang relihiyong Judaismo, na kung saan ay napakahalaga sa kanila ang mga paghahandog ng mga hain. Well, kung sa bagay, maging sa New Testament at maging sa kasalukuyan ay mahalaga pa rin ang paghahandog. Pero merong mas mahalaga. Yaong mismo ang naghahandog ang siyang mas lubos at patuloy na naiaalay sa pinagmulan ng kaniyang buhay. Katulad mo, katulad ko at katulad po natin na lahat. Ngayon, itong chapter na ito, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, sa punong mang-aawit, awit ni David, nang si Propeta Nathan ay dumating sa kanya pagkatapos na siya'y kay Batseba. Alam naman natin, mga karaydon sa Panginoon Diyos, na maging ang mga lingkod ng Panginoon ay nagkukulang, nagkakasala. Katulad po ni Haring David ay nagkaroon din ng panahon na kung saan ay siya po ay natukso at siya po ay nakagawa ng hindi kanais-nais sa harapan ng ating Panginoon Diyos. That's why this passage, especially the first line, verse 1, na nangagsasabi sa paunang mga salita nito ay, "Have mercy upon me, O God."
According to thy loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies. Blot out any transgressions. Yan ay sinserong declaration. Sa harapan mismo ng kaniyang Panginoon, maawa ka sa akin. O Diyos, ayon sa iyong pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Pawiin mo ang aking mga paglabag. Well, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, indeed this passage, the title itself, mga karaydon sa Panginoon, indeed ascribes these psalms awit, psalms of confession, yes, to David. Nung panahon nga na kung saan ay si Propeta Nathan disclosed indeed the sins of King David. Anong naging kasalanan niya? Natukso siya, nakakumit siya ng adultery. Gayon din ng murder, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Well, you may check. 2 Samuel, yung pinakamismong pinakaugat nito, background nito. Yes, particular on chapter 12, verses 1 to 13, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi natin ilalaborate kung saan nagpasimula at gayon din anong nangyari at gayon din anong naging katapusan nito. But it's indeed a matter na kung saan ay ang lingkod ng Diyos ay natukso na kagawa ng kasalanan sa mata, sa harapan ng Diyos. Sa kaniyang nagawa na adultery and even murder, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nga dito sa ating tinatalakay, mga karaydon sa Panginoong Diyos, na itong salmong ito na kung saan ay isinulat mismo ng isang mananampalataya, who indeed deliberately committed the sins laban sa Diyos. At yan ay isang seryosong kasalanan sa Diyos. Yes, mga kapatid sa Panginoon, na kung saan ay ating nabanaang mula sa pasimula hanggang doon sa verse 19 kung gaano ang puso ng Haring David ay punong-puno ng bagbag ang kanyang diwa at gayon din ang kanyang puso, na kung saan ay kinikilala, tinatanggap na siya ay nagkasala sa Panginoon. Panahon na kung saan ay mismo ang kanyang buhay ay muntik nang tuluyan lumayo sa piling ng ating Panginoon. Kaya gayon na lamang ang kanyang panambitan sa banal na harapan ng kanyang Panginoon. Kung saan ay sinasabi mismo doon sa verse 11 na ating pong binasa sa kabuuan, "Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me." Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Huwag mong bawiin. Ngayon, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, maaaring ito ay isinulat ni Haring David ang salmong ito pagkatapos na kung saan ay siya ay nagsisi mula sa kaibuturan ng kanyang puso
na kung saan ang naging presensya mismo ni Propeta Nathan na kanyang idiniklara ang pagpapatawad ng Diyos sa kanya. Kaya nga importante na kung saan mabasa ninyo ang sinasabi ng 2 Samuel chapter 12 verse 13 patungkol dito mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. He indeed pleads earnestly for a full restoration. Sa alin? Restoration of salvation upang maibalik yung pagliligtas at gayon din upang maibalik yung kalinisan. At gayon din upang mapanumbalik na maranasan muli yung kagandahan ng banal na presensya mismo ng Diyos sa kanya na nangunguna, nag-iingat, nagpapala at nagpapatagumpay sa kanya. And even him to experience the fullness of spiritual vitality na kailangan niya. And of course, the fullness of joy of being in the Lord. Na siya namang sinasabi doon sa binasa natin mula verse 7 hanggang 13, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, lalo na doon sa verse 13 mismo ng chapter 51, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, napakaganda yung sinasabi diyan kataga na dapat natin na kung saan ay pagninilay-nilayan, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung basahin natin yung sinasabi ng mula verse 7 to 13 ng chapter 51 na ganito ay linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Yes, gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magalak. Ikobli mo ako ng iyong muka sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais kong magkagayoy. Ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Well, bawat kataga ng kanyang sinasambit ay nagpapahayag, mga karayon sa Panginoon Diyos, so that yung anumang nawala, it can be restored again its fullness, mga karayon sa Panginoon. That the restoration of salvation, that full restoration of purity, that full restorations of God's presence in Him, and that fullness of spiritual vitality to be restored upon Him, and even the joy na nagmumula mismo sa ating Panginoong Diyos.
Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, have mercy upon me, O God. Ang kanyang sinasambit sa Panginoon, maawa ka sa akin, O Diyos. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, all those who have sinned greatly. Sabi ko nga, wala hong hindi nagkasala sa atin. Lahat tayo ay merong pagkukulang. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo ay merong karumihan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. May mga pagkakataon na kung saan we are indeed being overwhelmed by that so-called feelings of guilt. Nakukonsensya tayo sa bigat ng bagbag sa ating mga diwa, sa ating mga puso because of that committed sins against God. Whatever form of sin, whatever neglection, and whatever, intentional or unintentional na nagagawa natin mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. But the beauty amidst of this, mga karaydon sa Panginoon, yes, sa ating Panginoon, indeed we can find forgiveness. Yes, makasusumpong tayo, makakahanap tayo ng pagpapatawad mismo ng Diyos. Hindi lamang yan, kundi makasusumpong tayo, makararanas tayo ng kanyang paglilinis sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa buong pagkatao natin at gayon din ang panloob, panlablim at panlabas na kabuuan ng ating human existence mula sa kasalanan. And even to experience that warm, embracing love of God. Yes, that can indeed provide the fullness of restoration. Every time that we indeed sincerely approach God, mga kapatid sa Panginoon, in spirits and even in words, yes, katulad ng pagsusumamo at katulad ng paghingi ni Haring David ng banal na awa ng Diyos. Kaya nga po itong passage na ito ay nasumpungan natin kung paano ang Haring David ay nag-apila mismo sa presensya ng Diyos upang patawarin at upang sa ganon ay ma-restore siya muli. Na yan ay nakabatay mismo sa grasya ng Diyos. Nakabatay mismo sa pag-ibig ng Diyos, nakabatay mismo sa awa at habag ng Diyos na ito at gayon din ng kabutihan, mapagmahal at malasakit ng Diyos na kung saan ay always available sa lahat, lalo na sa mga lumalapit sa Kanya. Well, palakpakan natin ang Panginoon because we have a God who is indeed available every time, every moment ng ating mga buhay. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, may mga pagkakataon nga na kung saan ay talaga naman nababagbag tayo. Yes. Yun naman ang kaibahan ng meron ng pananampalataya sa Panginoon. Na kapag nagkulang, nababagbag. Ang kanyang puso, ang kanyang isipan ay broken, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat nakakilala siya. Meron siyang ugnayan sa Panginoon. Dangan lamang na nagkasala. Pero dahil nagkasala, hindi makatulong, hindi mapakali, hanggat hindi siya lumalapit sa kanyang Panginoon upang ibulalas. Mismo sa harapan ng Diyos ang malaliman at maibayong pagkilala, pagsisisi sa anumang ginawang
kasalanan. In the Old at in the New Testament, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, by God's grace in Jesus Christ, naririyan lagi ang redemptive, atoning presence and power of the Lord Jesus Christ, which is indeed open to everybody. So that everyone who come unto the presence of the Lord, na nagsisisi, kumikilala sa bawat kasalanan, surely goodness and mercy mararanasan niya, that redemptive and atoning death of the Lord Jesus Christ, that blood of the Lord, that can indeed forgive us and cleanse us from our sinfulness, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Well, you may read 1 John chapter 2 verses 1 to 2. Yes. Gayon din ang sinasabi doon sa 1 John 1:9 na kung saan kung tayo lalapit sa Kanya, gayon din magsisisi. Hindi tayo ipapahiya ng Panginoon, kundi tayo ay Kanyang patatawarin at gayon din na tayo pa ay lilinisin at ipanumbalik ang dating spiritual vitality na pinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, we join the prayer, of King David in his Psalms before the Lord, especially in verse 10, when he sincerely said, before the presence of the Lord, create in me a clean heart, O God, and right spirit within me. Ang ganda itong portion na ito ng chapter 51, create in me a clean heart, O God, and right spirit within me. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Ang ganda itong verse na ito, mga kapatid sa ating Panginoon, that we can indeed acclaim and declare before the sight of the Lord, especially sa mga panahon na kung saan ay nagkukulang tayo sa Kanya mismo, na nababahira ng ating puso, ang ating isipan at gayon din ang buong buhay natin. Create in me a clean heart, O God, and right spirit within me. Pag magkaganon, yes, we have that right thinking, right living with God, right direction, right disposition, right decision making, right being with the right God that we have who is with us always, mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga yung sinasabi doon sa verse 12 mismo dito, ang ganda rin na verse, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free heart. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Wow, ang ganda ng verse na ito na ating pong panghawakan lagi, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, yun mismong pinakasusing talata natin, mga kapatid, sa ating Panginoon. At dito tayo magtatapos sa ating pagtatalakay. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God. Thou will not despise. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hamakin. Well, ang tao man ay
hainan man ng Diyos ng karanyaan, ng yaman o anuman. Pero ang higit na mahalaga sa harapan ng Diyos ay mismo yung buhay natin. Yung espiritum tayo meron, yung kaluluwa meron tayo, yung puso meron tayo, yung isipan natin meron tayo. Na nababagbag. Yes, sa harapan ng ating Panginoon. At merong pusong mapagpakumbaba na nagsisisi, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. And that will make our hearts and minds and the entirety of human existence so good before the sight of the Lord. Well, hanggang dito lamang tayo mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. At salamat po sa awa, sa grasya, sa habag, at gayon din sa laging bukas na iyong kamay na pinagkakaloob mo sa amin upang kami ay ma-restore. Sa lahat ng larangan, upang kami ay mapatawad, upang kami, O Diyos, ay muling malinis, upang sa ganun, Panginoon, ay muling maging buhay na buhay, maasahan ang aming buhay na kaugnay sa iyo sa iba't ibang larangan, kasama ang paglilingkod sa iyo. Sa ngalan mo, Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon ay maganda yung awit na, yes. Na inaawit ni yung asawa niya, Proseso Marcelo. Yes. Celia Marcelo. Na tumatak. Yes, sa bawat puso ng mga mananampalataya sa Panginoon na nangagpupuri, sumasamba sa banal na ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ano bang title noon ay Dakila ang Pag-ibig ni Jesus. Kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang linisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay lubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, nang pag-asa'y magdilim. Buhay ko'y kanyang binago, nagliwanag, nagningning. Dakila ang pag-ibig ni Jesus.
akong makasalanay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, lagi tayo kusang linisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Palakpakan natin ang Panginoon at una na naman na dakilang pag-ibig ni Jesus. Naririyan siya lagi na tumutubos, nagpapatawan, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord at tayo po ay dumako sa ating pagbati sa ilan sa mga kapatid natin na kung saan nakakarating po sa atin na birthday nila, katulad po ng kapatid na Terdy Ebido Tangonan. Happy birthday sa iyo. Edita Sadang Tabag ng Ramon Isabela, happy birthday. Parang asawa ng classmate namin ng high school na naging mayor. Yes, happy birthday sa iyo kapatid na Edita. Bayan Beting, happy birthday. Candida Tangona ng Caloocan City, happy birthday. Belinda Lauzan Noyami Clemente, happy birthday. Joanna May Barangan Sumera, happy birthday. At gayon din ang aking pinsan Imelda Gamboa Ternora ng San Mati Isabela, happy birthday. Kapatid Rutera Reyes ng Malabon City ba? Nabotas? Rutea Reyes ng Malabon Central, United Methodist, happy birthday. At gayon din ang kapatid Mayan Gadiano, happy birthday. At sa lahat po ng may birthday sa araw na ito, kasama na po ang lahat po ng mga sanggol na isinilang mismo sa iba't ibang dako. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatid na ito. Nabanggit man ang kanilang mga pangalan o ang mga iba na karamihan din namin mabanggit. Kasama sila, Panginoon Diyos, sa aming panalangin. Ministeryo ng panalangin sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Mula sa mga isinilang na mga sanggol at gayon din sa bawat taon na nagbe-birthday. Panginoon Diyos, napakahalagang araw ng kanilang paggasilang, di ka po nila makalimutan, kundi meron silang sufficient time to come unto you, to thank you, yes, and to rededicate their lives, the family they belong, and even their work, and so on and so forth. O aming amataming Diyos, ang iyong patuloy na pag-iingat, pagliligtas, patuloy nilang makamtan, at gayon din ang patuloy na inyo pong pagliligtas
At patuloy na inyong pag-iingat sa kanila, Panginoon, ay kanilang mararanasan, Panginoon, pati na yung pagpapatibay at pagpapalago mo sa kanila sa pananampalataya at gayon din sa spiritual na pamumuhay. Lord Jesus, yan po ang aming panalangin sa bawat isa sa kanila. Marapatin po ninyo. Amen at amen sa ating Panginoon. At gayon din na kung sana'y nakalimutan ko pala na meron akong dadaluhan na birthday ng isang kaibigan, isang evangelist, yes, na birthday niya ngayon alas 5 ng hapon sa Vikings sa SM City ng Parañaque City. Yes, nadadaluhan ito ng mga obispo at gayon din ng mga church leaders. Well, ang kapatid evangelist Reverend Wilbert Balot na kabayan po natin sa San Badsabela, pero siya po ay international evangelist. Happy birthday sa iyo, Evangelist Balot. Ang Panginoon ang siyang magpala sa iyo, ang Panginoon ang siyang patuloy na pagpalawig ang iyong buhay, pati na ang sakop ng iyong ministeryo at gayon din ang patuloy na blessing at pag-iingat ng Panginoon sa lahat ng nasakupan ng iyong ministeryo at liderato at gayon din ang pamilya mo mismo. And more birthdays to come to you. At gayon din sa mga iba pa. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang puso may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, hinihiling na pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin pinamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday at gayon din mga isinilang sa araw na ito. I-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang pinabibinangan. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. At gayon din sa pagkakataon na ito ay shout out po sa kabuuan ng Team Pagbabago Concern Homeowners
dito sa Bacoor City, Cavite, na kung saan ang abang lingkod ng Diyos ang siyang pinaka-presidente nito, na kahapon buong araw ay kami po ay nakapagdaos ng first founding anniversary dito sa isang resort dyan sa bandang Springdale Village ng Los Baños City, Laguna. At puri ng Panginoon at ito po ay meaningfully and joyfully celebrated. Nakarating sa ating Panginoon Diyos at patuloy na pagpala ng Panginoon ng ministry na ito. Kung saan ay sila ay mula sa mga iba-ibang mga denominasyon, lalo na sa Roman Catholic Church. Kung saan ay ating pong pinagtsatsagaan sila. Na pinapangunahan at kakaiba po yung pangunguna talaga sa atin na lahat tayo ay mula sa isang pananampalataya, pero sa ganito ay kakaiba mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kaya shout out at patuloy na kung saan i-bless ng Panginoon ng Team Pagbabago concern homeowners dito sa Bacoor City, Cavite. At lalo maging matatag at malawig at lalong maging pasangkapanin ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Yes. At gayon din na shout out sa Seniors Citizens Association dito rin sa bandang Bacoor City, Cavite. Yes, particular sa Molino 3, Bacoor City, Cavite. Lalo na sa aming grupo na kung saan ang abang lingkod ng Diyos ang na-elect na Vice President. At lalong napalalaw ang ating ministeryo sa ganitong gawain, of which this coming July 1 this year ay dyan po pasimula ng aming panunungkulan. At nawa ay pagpalain din ng Panginoon upang sa ganon ay para sa akin ay ito rin ay ministeryo at ilang mga buwan na rin na kung saan ay dinadalaw ko yung mga merong karamdaman dito. At lalo naman yung mga senior citizen, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos natin pong binabasahan ng salita ng Panginoon at sila po ay ating ipinapanalangin at mga ilan sa kanila napakarami may karamdaman. At yan po ay ministeryo na atin pong ginagawa mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Well, tayo po ay dumako sa ating mga panalangin. Meron ba tayong mga prayer request sa pagkakataon na ito na pinarating po sa atin mga kapatid sa ating Panginoon via messenger? Yes, mula sa ating kapatid Marilu Biray, ang aming secretary, assistant secretary ng Team Pagbabago. Yes, ang kanyang prayer request, Pastor, request po ako healing prayer for Geoffrey Museros. He is in the hospital now but is still waiting the result of his lab test. Pastor, pakisama na rin sa prayers niyo si Agnes Museros kasi nilalagnat na rin daw po at inuubo. Thanks, mag-asawa po ito. At yes, gayon din na kung saan ay ito po si Geoffrey Museros ay retired na yes, sa military. Yes. Na kasama din sa senior citizen. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, na siyang kinikilala namin na dakilang manggagamot. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang kapatid na kapwa senior citizen na Geoffrey Museros sa kanyang kalagayan po sa kasalukuyan bagaman siya ay naiuwi na sa kanilang bahay in preparation for his confinement dyan sa bandang Veterans Medical Center sa bandang Quezon City. Gayon din ang kanyang mahal na asawa na si Agnes. Kayo po, Panginoon, ang siyang higit na nakababatid sa kanilang kasalukuyang kalagayan pangkalusugan. At umaasa kami, Panginoon Diyos, na ang kahilingan ng kapatid na Marilu Biray ay inyo pong pairugan upang ang mag-asawang ito
ay makararanas ng pambihirang kagilagilalas na pagkilos mo sa kanilang buhay upang sila, Panginoon, ay maakay sa buhay at kalusugan na mararanasan, Panginoong Diyos, ang lubos na kagalingan ng gagaling sa iyo. For them to be restored physically, mentally, spiritually, and so on and so forth. And in order for them to be recovered, to have good health and wellness, and even to provide, O Lord Jesus, the spiritual and financial need na kailangan po nila, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang buong pamilya ng Moseros. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming kahilingan. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. At gayon din kung saan ay prayer request din, yes, dating staff ng National Council of Churches in the Philippines, praying for a healing of Prima Formilesa, mild stroke na sa Novaliches General Hospital. At gayon din ang kapatid na Serlito Oranza ng Pateros na meron din pinagdadaanan na karamdaman. Aming Ama at aming Diyos, ang dalawang kapatid na ito, Prima Formilesa at Sir Serlito Oranza. Kayo rin, Panginoon, ang siyang nakaalam sa kanilang kasalukuyan na pinagdadaanan, Panginoon, ang isa ay na mild stroke. At gayon din, Panginoon Diyos, ang isa naman, Panginoon, ay matindi rin ang kanyang pinagdadaanan. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw ay mas matindi sa iyo pong ipagkakaloob sa kanila na grasya ng lahat ng iyo pong loloobin para sa kanila. For them, O Lord Jesus Christ, to be restored sa kanilang pangkasalukuyan na pinagdadaanan pangkalusugan, O Ama at aming Diyos. I-bless mo, Panginoon, ang pagamutan kung saan sila naroroon. Gayon din ang mga medical frontliners at gayon din sa bawat medical procedure na ginagawa, nilalapat sa kanila, Panginoon. But most especially, O Lord Jesus Christ, your direct divine intervention para sa kanila, Panginoon Diyos, in order for them to personally experience the touch of your miraculous healing. At inyo pong pairugan, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoon Diyos, na sila'y makarecover, gumaling, ma-restore, Panginoon, at gayon din ang kanilang mga pangailangang financial, lalo tig, Panginoon Diyos, ang spiritual ay may pagkakaloob sa kanila. Bless the whole family of Melissa, at gayon din ang buong pamilya ng mga Oranza in the mighty name of Jesus. Yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Gayon din po, aming Ama at aming Diyos, ang mga ipinapanalangin po namin sa araw-araw, sa mga gawain, O Diyos, na nasa iba't ibang kalagayan din pangkalusugan. Katulad po ng kapatid na Nori Bibat ng Cebu, Iason Esper Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA. At gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Marites Herman na nasa pagamutan dyan sa bandang Japan. At ang kapatid na Bernalis Grace Maoyaw Roberts ng West Virginia, USA, lalo na sa kanyang nasa sinapupunan na baby. Gary Amarillo ng Quezon City. At gayon din aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Itakarosan Navarro, Mary Navarro, Trinaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan.
Pastor Baby Bulgado at ng kanyang anak na si Connie Bulgado ng Caloocan City, Namnama Abella ng Quezon City. Gayon din ang dalawang kapatid na ito, tatlong kapatid mula sa Bataan, Nanay Sophia Mercado, Nica Cruz Bagtas, Doktora Pura Bawan. Ang kapatid na Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, Hides Tian Pulido ng Calawag, Quezon. Amelita Celeste ng Talim Island, Bina, Rizal. Mirna Sanchez Rapanan Dakanay ng Sydney, Australia. Gayon din aming ama at aming Diyos ang kapatid na Angela Orizal Delio ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Lenlen Tangonan Lianyo ng San Mateo Isabel at gayon din ang kapatid na Uncle Pedro Gallardo Tangonan, senior na nasa Antipolo City. At sila aming Diyos na mula sa Bacoor City, Cavite, Sani Peñaperte, Rosmaria Magsila, Teresita Cabrigas, Efren Tanglao, Isagani Pascua at gayon din ang kapatid na Shirley Yabraya. At ang kapatid na Bert Arellano at kapatid na Maria Carmen Serso. At gayon din po ang kamanggagawang Reverend Rosalinda de la Rosa ng Quezon City. At ang Reverend Marvin Solayo de Leon ng San Miguel, Bulacan. At lahat pa po, O Diyos, ng may taglay na karamdaman sa panahon na ito. Ang mga iba ay nagpapagaling na, ang mga iba ay lumalaban ng higit pa. Kayo po ang nakabakabatid, Panginoong Diyos, sa magkakaibang kalagayan nila. Pero naririto kami, Panginoon, na limitado ang aming kaalaman sa kanilang kalagayan. Pero ikaw na Diyos, na omnipotent, omnipresent, omniscience, na higit na nakakaalam ng lahat, hinggil sa kanilang mga pinagdadaanan. And what we can do, O Lord Jesus Christ, to bring them all to you. By grace, by faith, that something good will be going to happen to each one of them. And that we claim and we declare. Complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, restoration upon restoration. Good health and wellness upon good health and wellness, including spiritual and financial provisions upon spiritual and financial provisions, and even your continuing blessing to the family they belong and even their livelihood, their faith and spiritual life. O Lord Jesus, thy will be done to all of them. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Gayon din ang patuloy natin na pagpaparating ng ating pakikisang damdamin at panalangin sa buong pamilya ng mga Lapitan. Yes, ang kapatid na Wilson Lapitan na kung saan ay nasa poder na ng presensya ng Panginoon. Yes, mula dyan sa Portal Nueva Ecija, na kung saan mismo sa araw na ito ang siyang naka-schedule na libing. Lord Jesus, inyo pong ipagkaloob sa kanila, Panginoon Diyos, ang banal na kaaliwan mula sa iyong banal na presensya, Espiritu at sa bawat katitikan ng iyong salita na siyang makapagbibigay din sa kanila ng ibayong kalakasan at gayon din ng pag-asa na kanilang panghawakan. Lalo na ang iyong pangako ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. And even to bless them, O Lord Jesus Christ, for at whatever financial, spiritual na kanilang pangangailangan sa panahon na ito and beyond, marapatin mo, Panginoong Diyos. Pinagkakatiwala po namin ang buong pamilya ng Lapitan at ikinukumit namin, O Diyos, sa iyong mga kamay. Ang katawan, espiritu at kaluluwa ng kapatid na Wilson Lapitan sa iyong pangangalaga, pag-iingat, pag-ahanis dyan sa bandang kaharian na iyong inihanda ang langit. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon.
Gayon din ay pinapanalangin namin, O Diyos, ang kapatid na James Ivy Anonical Celestra Jr. sa kanyang pagpunta sa New Zealand. At umasa kami, Panginoong Diyos, ng iyong pag-iingat sa araw na yan na May 26 na makarating siya na maluwalhati at ligtas sa New Zealand. Siyempre, gayon din ng eroplano, ang mga crew, piloto at gayon din ang lulan ng eroplano, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang kapatid na ito sa kanyang new journey, new life, new work, and new experience, new struggle, new challenges. Na ikaw, Panginoon, ang siyang laging mag-ingat, magpala sa kanya, Panginoon, and even to bless the whole family of Celestina. Gayon din, Panginoon Diyos, namin pong sinasamo sa inyo ang mag-asawang Timothy at Jonah Batchoco ng Bacoor City na mahigit ng 2 taon na sila kasal pero wala pa silang anak. Marapatin niyo, Panginoon Diyos, ng mag-asawang ito ay inyo pong ihanda at pagpalain, biyayan, Panginoong Diyos, upang sila'y magkaroon ng supling na kanilang aalagaan, mamahalin at ihahanda sa kinabukasan na maganda. Marapati niyo, O Diyos, and we claim and we ask, O Lord Jesus Christ, kung anong kalooban mo at gayon din ng mga nakikita ng tao na imposible ay nagiging posible sa iyo. Katulad ng Abraham at Sarah, lalo na si Sarah, na sa kanilang katandaan ay biniyayaan mo pa ng supling at yan si Isaac. Ito pa, Panginoon, na kung saan ay 2 taon mahigit pa lang na nagsasama-sama at mga bata pa. I-bless mo rin sila, Panginoong Diyos. Gayon din ang paparating na kasalan ng kapatid na Jonah, si Janine at Alvin. Pagpalain mo the remaining preparation at gayon din ang actual na wedding matrimony upang ito ay maging victorious and successful. Yes, for thy glory, O Lord Jesus Christ, and even to pray beyond this wedding matrimony for a good relationship. And gayon din, Panginoon, ang iyong patnubay paghahari sa kanila upang maging matagumpay ang pagsama at gayon din ang pagtatatag ng pamilya. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat po magsabi ng Amen sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa bawat presence ng bawat isa. Patuloy po na pagpalain nyo, ingatan, pagtagumpayin sa lahat po ng larangan. At gayon din, Panginoon, na patuloy po namin pinapanalangin ang bansang Pilipinas mula sa mga nanunungkulan sa gobyerno, mula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon at sa lahat po ng mamamayan at gayon din sa kabuuan ng buong Pilipinas at gayon ng bawat bansa sa buong daigdig na ito at gayon din sa buong sangkatauhan naming ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoong Diyos, sa mas mabuti at mas makabuluhan, Panginoong Diyos, na existence at kalakaran ng bawat gobyerno at gayon din ang pagkikipagtulungan ng bawat mamayan upang sa ganon ay sa ikagaganda, ikaunlad ng bawat bansa, Panginoon Diyos, at gayon din sa ikalulutas ng anumang problema na yumuyugyug sa bawat bansa, Panginoon. We pray for peace sa lahat po sa buong mundong ito. Lalo na sa pagitan po ng Russia at Ukraine at gayon din dyan sa mga dyan sa bandang Holy Land. Between Israel and Palestine at gayon din Israel between Israel and Syria at gayon din, Panginoon, China versus Taiwan at gayon din ang mga pinag-aagawan na isla. Diyan sa West Philippine Sea, we pray, O Lord, Jesus, for peace and for bilateral diplomatic engagement ng mga pamunuan upang sa ganon ay piliin pa rin ng mas makabubuti para sa lahat. At gayon din na kung saan ang mga umaagaw ng soberenya na property ng bansa ay wag naman nilang gawin, Panginoong Diyos. Kundi kung ano meron sila, yun ang kanilang pagyamanin at hindi yung aagaw ng anumang isla.
Aming Ama, taming Diyos, be with us for the whole day, even as we pray nitong napipintong typhoon na maaaring paparating sa Pilipinas. Now, Panginoong Diyos, ito po ay hindi po matuloy at hindi po maging isang dambuhala at matinding bagyo, Panginoon, na pipinsala. Kundi sana, Panginoon Diyos, ito po ay hindi po mangyayari. Yes, gayon din, Panginoon, ang FIBA nagaganapin, Panginoon, sa Pilipinas for the victory and success of this. Pinapanalangin po namin lahat po ng mga atleta, magmumula sa iba't ibang mga bansa, at gayon din lalo, Panginoon Diyos, ang Gilas Pilipinas na siyang lumalaban. Pagpalain niyo po at pangunahan ng ito po ay maging matagumpay, at gayon din na maging maganda ang hosting ng aming minamahal na bansa, O Lord. Yes, for the stoppage of this global pandemic, na patuloy po namin ipinapanalangin, at gayon din sa lahat po ng mga cases pa nito ay sila'y gumaling at mapabuti ang kanilang kalagayan. Be with us for the whole day, O Lord, as we accomplish the work that we ought to do. And even for the whole night till early morning. Yes, pagpalain mo kami at gabayan, Panginoon Diyos, at gayon din kung meron kami mga nagawang pagkukulang pagkakasala. Narito po, Panginoon Diyos, ang aming repentant heart. Yes, you would like, O Lord Jesus Christ, to be forgiven, to be cleansed, and to be restored, and to experience the fullness of your presence, the joy of being with you, and the peace from you, and so on and so forth. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. O, musta kayo mga karay doon sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta pong kalagayan ninyo? Your work, your ministry, at gayon din ang inyong mga kalusugan, pamilya na kinabibilangan. Thank you so much for your presence. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride on the Ministry. Yes, voluntarily. Yes, thank you so much, and may the Lord continue to bless you all. Well, tayo po'y dumako sa ating, mga comments na iyo pong pinarating sa impilan ng Ride on the Ministry. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, how are you, my dear Pastor Pablito Pulyantes ng Binangonan, Rizal? God bless you, the whole family, lahat po kayo dyan sa bandang Binangonan, Rizal. Hallelujah. God bless you all. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Thank you very much. Gayon din po sa inyo dyan. Gayon din na mula sa ating kapatid na Pastora Leonora Dato ng City Balang, Bataan. Yes, God bless you, the family belong, and even your ministry, Holy Friendship Prayer Brigade, at gayon din ang iyong radio. Yes, God bless you. Hallelujah. At gayon din ang mga tagapakinig, pagpalain ng Panginoon, at gayon din ang every message, ang panalangin na yung binibigkas mula sa Panginoon, at gayon din sa patuloy na divine inspiration ng Lord sa iyo. Ang kanyang comment, blessed and beautiful morning po, Bishop Lito at Gina Labiyay and all Karaydon Ministry. Thank you very much. Likewise. Pagpalain ko lahat ng Panginoon dyan sa bandang Bataan, ang kanyang added comment. Salamat po. May Ride on Ministry ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Alam niyo ba nung isang araw pa after lunch ay wala nang internet, on and off, at wala na. Kinamagan, wala na naman at wala tayong ride on. At gayon din kahapon ay nagkaroon ng konti, wala na naman. At dumating ako dito mula gabi na pumula sa aming anniversary, wala pa rin. At ngayon ng umaga, sa kapipindot ng koneksyon ay meron na naman. At sana ang pagpunta ng gagawa mula sa Globe ngayong araw na ito ay makumpuni na yan. Para tuloy-tuloy na ang ating pamamahay, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. At gayon din, how are you, my dear brother Nehemiah Sorpiada ng Malabon City, Batang Manila? God bless you. The whole family, lahat kay Jan sa Batang Malabon City, ng kanyang comment, good morning po, Bishop. And Ride on the Ministry, thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Governor B. Vilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, Pantapanila. God bless you, the whole family, lahat kay Jan sa bandang Quezon City.
Yes, God bless you all. Ang kanyang comment, blessed morning po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan at gayon din ang kanyang emoji ng yes, glory. Yes, glory to God in the highest. Amen at amen. Sabi pa niya at gayon din, how are you my dear kapatid na Virginia Inyang Torres Cruz ng barangay Magsaysay ng Dinalupihan, Bataan. Virgilia pala, yes. Kumusta kayo dyan? God bless you, the whole family. Lahat pa kayo dyan at gayon din ang ating church yan. Bethel Methodist Church. Yes, ang kanyang comment. God bless you all po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. At gayon din mula sa ating kapatid na Tess de Guzman. Nice to meet you again in this live streaming from Hermosa, Bataan. At gayon din ang Bethel Methodist Church bandang Hermosa, Bataan. God bless the whole family. Yes, lahat po kayo dyan sa bandang Hermosa, Bataan. Yes, miss you all. At tagal na tayo din nagpunta dyan sa Bataan. Puri ng Panginoon at gayon din ang kanyang comment. Good AM po. God bless. Thank you very much. Good AM din at God bless yung lahat dyan. Another Teresita Herman from Germany. Hindi po from Baguio City. Yes, how are you? God bless the whole family. Lahat po kayo dyan sa bandang Baguio City. God bless you all. Ang kanyang comment, happy blessed morning, Bishop and family. And to all Rider Ministry, keep safe everyone. God bless us. Amen at amen sa Panginoon. Thank you very much. Happy blessed morning din at God bless you all dyan. Wherever you po ng kaway-kaway, apir-apir, yes, puso, panalangin, puso, panalangin, puso, panalangin, puso, panalangin, puso. At gayon din, panalangin, panalangin, panalangin. Yes, how are you my dear kapatid na Mirna Binson ng Caloocan City, Metro Manila. God bless you, the whole family. Lahat po kayo dyan sa bandang Caloocan City. God bless you all. Ang kanyang comment ay good morning po, Bishop. Amen po. Thank you very much. Good morning din. Whatever yung panalangin, gayon din ng isang buong pamilya. Yes, God bless your family. How are you, my dear Komare? Good is Merlin Catio Sebastian ng Bungabong Nueva Ecija at gayon din nakamasi dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga. Wow, yes. How are you my dear? God bless the whole family, your leadership, your ministry at gayon din sa inyong kinaroroonan. God bless you all. Ang kanyang comment, good aim po, pakipanalangin po. Apo ko si Chris Johan. May sipon at ubos. Salamat po. God bless Ride On Ministry. Thank you, Chris Johan Bayudan. Yes, Lord Jesus. Alam namin sa inyo at gayon din sa amin na ang mga apo, mga sanggol, mga bata ay nagsisilbing mga little angels mo sa daigdig na ito. Katulad po ng apo na si Chris Johan Bayudan. Yes, i-bless mo Panginoon ng batang ito. At gayon din saan man nag-uugat ang kanyang sipon at ubo ay inyo pong tanggalin mula sa kanya in the mighty name of Jesus. Nang gumaling siya na tuluyan at maging normal ang kalagayan po ng kanyang paghinga at gayon din ng kabuuan ng kanyang kalusugan at pangatawan. Yes, in the mighty name of Jesus, we believe in the power of your miraculous healing. Bless the whole family of Bayudan, the whole family of Sebastian, and all of them. In Jesus' name, amen at amen. Sa Panginoon, shout out kay Apo Chris Johan Bayudan. Yes. At gayon din, how are you my dear Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Medical Company sa Kabasi dyan sa bandang yes, Church by the Highway Christian Valley School along Aguinaldo Highway ng Sitobacor, Cavite. Pero sa palagay ko na nandyan ka ngayon sa bandang yes, Portal yes, Rizal Nueva Ecija. God bless you, the whole family at gayon din ang iyong ministry at gayon din na please extend my regards to all of you dyan sa nangyayari ngayon, yes, burial interment. Yes. God bless at gayon din. How are you, my dear Reverend Amor Dizon, yes, David, ng Pampanga, yes, saka ba kayo na mabalakat ba at wherever you are, you're there at gayon din nandyan din ang Panginoon
ang ating kapatid na kung saan napapanood ka rin ng iyong mga vlogs na nag-i-interview ka at gayon din na meron ka din na kung saan live streaming. God bless you, Reverend Amor Dizor David and your family, your ministry, the local church na yung pinapangunahan at gayon din na kabuuan ng Pampanga. Yes, wow! Hallelujah! Ang kanyang comment, magandang umaga po, Bishop. Thank you very much. Magandang umaga din sa iyo. Whatever niyo po ng puso at panalangin. Kapatid na Ben Caballes, kumusta ka na? Saan ka ba ngayon? Nasa Caloocan o nandiyan ka sa bandang construction site? Well, God bless you sa lahat po ng iyong kasama, the family at gayon din sa iyong trabaho. Yes, ang kanyang comment, ewan niyo po ng puso at panalangin. Good morning po, Bishop, nakikinig sa Ride On. Sarap ng pakiramdam na pagbukas ng cellphone ko, nakita ko po agad kayo. Sarap pakinggan ng malamig mong boses. Yan, di ka ba nagiginaw, kapatid Ben? Hallelujah, praise the Lord. At sa sambahan ko na tuloy-tuloy na pinapaayos ko ang bahay. Yes, good. Salamat sa Diyos at sa iyo, Bishop. Yes, na ikaw po ang nakatalaga sa mensahe ng Panginoon po. Bahala na po si Lord sa iyo, Bishop. Pagpalain din po pamilya. Yes, pwede mo pa ng panalangin. Puso at gayon din ng palak ng ganire. Hallelujah. Ibig sabihin na bless. Well, gayon din salamat at bless din kayo ng Panginoon Diyos. Hallelujah. At comment mo na sa kapatid na Tess de Guzman. Prayer request po ako. Please pray for my completed recovery, for I've been in the hospital May 23 for stomach ache. Thanks po. Yes, salamat po sa prayer request at gayon din sa itong pagpapa-inform ninyo ng inyo pong kasalukuyan na pinagdadaanan. Yes, sa Lord Jesus, sa din namin pinagkakatiwala kapatid na Tess de Guzman. Sa kanyang kasalukuyan na kung saan ay makompleto po, Panginoon, ang kanyang recovery. Dahil, O Diyos, ay mula pa ng May 23 magpahanggang sa ngayon ay nasa pagamutan siya. Nakalabas na dahil po sa kanyang stomach ache. Marapatin niyo, Panginoon, ang total healing sa kanya, total recovery, total restoration, good health and wellness. Gayon din, napagpalain niyo, Panginoon, kanilang pangkabuhayan. Both spiritually and financially, O Lord Jesus Christ, ipagkaloob mo sa kanila. Bless the whole family of the Guzman in the mighty name of Jesus. Amen at amen sa Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din, added comment mula sa ating kapatid na Pastor Pablito Poliantes. Good morning po, Bishop. Thank you. Good morning din. Added comment mula sa ating kapatid na Ben Caballes. Prayers po, Bishop, sa mga kasamahan ko na construction workers na tuloy-tuloy ang trabaho namin. At may 2 tao ako nang gumagawa sa bahay ko para sa nalapit na tag-ulan, maging safe ang pamilya ko po. In the mighty name of Jesus, your prayer request is now being granted. By the Lord that Jesus Christ, even the completion ng iyong ginagawa sa bahay ninyo, and even the protection and safetyness na ipagkakalob ng Panginoon sa 2 tao na gumagawa sa bahay ninyo at gayon din ang sagayon sa panahon ng tag-ulan ay safe kayo at maging magandang kalagayan ninyo at gayon din ang kasamahan mo sa construction, sa mga workers, ingatan kayo lagi, iligtas kayo, pagpalain, pagtagumpayan at maging quality ang bunga ng inyong pagpapagal sa iyong mga ginagawa. At gayon din ang mga nakatataas na inyo pong mga nangunguna sa inyo pagpalain ng Panginoon. The mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon at shout out sa 2 tao na kung gumagawa sa inyong bahay. Gayon din sa inyong mga kasamahan sa construction workers. Hallelujah. Yes. Kung may pagkakataon, ipunin mo yung mga kasama mo sa construction workers nang tayo po construction workers at tayo paparating dyan sa inyo at nang magkaroon tayo ng kahit man lang 15 minutes na prayer at gayon din ng salita ng Panginoon. Hallelujah.
Yes, pakumusta mo ako kay bossing ninyo. Hallelujah. Gayon din ang ating comment ng kanyang mga asawa, Mirna Binson. Salamat, maraming salamat po. Amen po. Yes. Nabigyan ng panalay. Gayon din ng salitan na kanilang added comment. Ben Caballes, nawawala po ang init ng ulo ko po. Kasi maaga po, mainit ng panahon. Amen po. God bless po sa inyo, Bishop. Thank you. Yes. Ingat po tayo sa araw-araw sa init po ng panahon. Yes. At gayon din, huwag natin nahayaan na mag-init ang kaloob-looban ng ating mga ulo. Yes. Yes, katulad ng sasakyan kapag nag-init yan at nawalan ng tubig. Well, yes. Magkakaroon ng diferensya. Puri na pa. How are you, my dear? Yes, Deaconess Rotumigos ng Magoong. Yes, United Methodist Church, Bayan ng Lamon, Del Norte, Mindanao. Yes, God bless the whole family, your ministry. Lahat kayo dyan sa bandang Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, ng Pilipinas. God bless you all. Ang kanyang comment, amen po, Bishop. Yes, indeed, amen sa Panginoon. Whenever you po ng mga panalangin, gaya din na kanyang added comment, please include me in your prayers for God's wisdom, thanks, and God bless you always po, Bishop. Thank you. Yes, Lord, Jesus, patuloy mo na pangunahan mo ang Diakonesa Pastor Ruth Tumicos upang ang patuloy na daloy ng kaalaman, ng karunungan at gayon din ng iyong kaparaanan and even your grace, O Lord Jesus Christ na unlimited. Patuloy, Panginoon Diyos, na kanyang tatanggapin at magagamit sa kanyang kabuang ministeryo at paglilingkod at pangunguna. Yes, marapatin niyo. At i-bless mo ang buong pamilyang Tumicos, their ministry, the whole church, at gayon din sa lahat po ng kanilang mga gawain and even their financial need. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Everybody will say amen to the Lord. Winay-mood po ng panalangin. Yes. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments. Shout out sa ating Tita Corazon na Navarro ng Situbalanga Batan. God bless sa whole family at pagay dyan sa bandang Situbalanga Batan. Gayon ni kapatid na Naldanunan dyan sa bandang California, USA. God bless the whole family. Lahat po kayo dyan. At gayon ni kapatid na Minerva de la Cruz dyan sa bandang Calaga, Batangas. God bless the whole family. Lahat po kayo dyan. Alisa Tomas dyan sa bandang Maryland, USA. God bless the whole family. Bernalis Grace Roberts dyan sa bandang West Virginia, USA. God bless the whole family. And shout out din sa ating kapatid, ang aking kapatid dyan sa bandang ni Hamslade sa Sweden, Wilma Tangon Arvidsson. God bless you, the whole family. Gaya din ang aking kapatid dyan sa bandang Los Angeles, California. Yes, Engineer Johnny at Tangonan. God bless you. At gaya din dyan sa bandang Quezon City at gaya din sa Motisabela. Purihin po natin ang ating Panginoon, abang likod ng Panginoon ay nagpapahayag po ng taus-pusong pagpapasalamat kay Lord Jesus. Ang Holy Spirit at gayon din ang Diyos amang nag-iisang Diyos, nahayag sa tatlong persona pero isang Diyos at gayon din ang sangkatutak na mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan. The kingdom of God in Jesus Christ, of which we claim and declare every day. Kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin, kingdom overflowing grace sa bawat isa sa atin, at kingdom fruitful and victorious 2023 and beyond sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang Panginoon Diyos. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapalam po sa bawat isa sa atin mula episode 1051 tungo sa maraming episode na ating harapin mula Lunes hanggang Biyernes tuwing umaga. Yes, babay po sa bawat isa. Ma-enjoy natin ang buong araw na ito. Ma-accomplish natin ang ating mga gawain. At shalom sa bawat isa atin at sa muling pagkikita. Hallelujah. God bless you all.